Okay, magandang araw sa atin mga ka-DIY. Sa lahat ng ating mga ka-team multicab, sa lahat ng mga master, yan, binabati natin sila. Ang ating topic ngayon ay kung sino ang gumagamit ng ganitong klaseng pangwasing sa radiator o yung panglinis. Nako, bago nyo to gamitin ay basahin nyo muna o alamin nyo muna kung ano ang nararapat at totoo bang dapat nyo tong gamitin. Yan. So, nilagyan ko siya ng konti. Kadahilan ng yung aking radiator ay puno, tatapon. Yan o, puno siya. Mga ka-DIY. Yan o, puno. Saka malinaw yung tubig ng radiator ko, hindi kulang ang nakalagay. At sinubukan ko pa nga yan na pahigupan ng sirens. Kita nyo? Malinaw na malinaw yung tubig ng aking radiator. Actually, 3 years na yan ay hindi na papalitan ng tubig. Pero, ang linaw ng tubig, grabe. Oh, di ba? Kaya sa mga gumagamit ng ganitong panglinis ng radiator, mag-ingat-ingat kayo. Basahin nyo muna ng mabuti kung mapapabuti ba kayo o hindi. Magtanong-tanong muna kayo doon sa mga naunang gumamit. Yan nga pala ay in-order ko sa Shopee. Yan no. May kalawang na kasi akong napapansin sa pinakalabi ng aking takipan ng radiator. Kaya ang buong akala ko ay madumi na yung tubig ng aking radiator. Yan, pinahigupan ko nga pala yan ng bote para mabawasan yung tubig. Yan. So, hindi ako nakatiis at hindi pa yan nababawasan. Ay, pinihit ko na ng plais yung plastic butterfly niya sa ilalim. Para mabawasan ng tubig yung radiator. Yan. Yung pagpihit nyo ng plastic butterfly nut doon sa ilalim ay dahan-dahanin nyo lang mga ka-DIY. At baka yung sa inyo marupok na mapingas. Yan no, at nang tumulo ay napansin ko parang kulay kalawang na nga yung tubig ng aking radiator. O hindi ko lang alam kung dahil sa pagkakalagay ko na ng kaunting radiator flushing. Yan, tinesting ko pa nga yan na sahuran ng bote ng mineral water. At nakita ko na kulay ihi na ng kabayo yung lumabas na tubig. So, nung nabawasan ko ng kaunti, isinara ko uli at yung natira doon sa aking pang flushing ay inilagay ko na lahat yan. Ang kulay nga pala ng laman nito ay ayan kulay ihi ng kabayo o manilaw-nilaw. Yan, nilagay ko na lahat. Ayan, wala nang natira. Yan, So, ginawa ko dyan, in-start ko yung makina at pinaandar. Yan, binomba-bomba ko pa yan. So, yun kasi ang nakalagay sa instruction. Pag nailagay daw yun ay paandarin daw ng 5 minutes to 15 minutes. So, sobrang tagal naman nung 15 minutes yan. Parang maaksaya na sa gasolina pag gaganon. So, hindi ko na lang nalaman kung gaano ko katagal pinaandar pero lampas ng 5 minutes yan o hindi umabot ng 15 minutes. Yan sinalin ko pa yung natira. Hindi ko alam kung ba't sinalin ko uhugasan ko nga pala yung radiator ko. Yan, umaandar siya, tinakpan ko lang. Hindi ko na rin pala tinuloy. Ayan, pinapanood ko hanggang umaandar. Kung mapapansin nyo, gumagalaw yung tubig. Yan yan ang aking harapan ng multicab. Ang radiator niyan ay nakalabas. Yan, unti-unti nang lumalabo yung tubig. Mukhang may epekto na yung radiator flushing kung tawagin. Yan, in-order ko lang yan sa Shopee mga ka-DIY. Yan, at pinatay ko na yata yung makina. At saka ako pinihit muli yung plastic butterfly nut doon sa likod ng
radiator. Yan, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Oh, yan, mainit-init pa yan nung aking binuksan. At nakita ko nung tumulo na yung tubig. Ay sus, nun ko lang na-realize na sobrang dumi na pala talaga ng tubig ng radiator ko o ng makina. Samantalang pag dinudungaw ko yan sa ibabaw ay napakalinaw niyan. So ibig sabihin pala yung dumi na yan yung nakadikit dun sa loob ng radiator natin at ng makina. At sa lahat ng dinadaluyan ng tubig. So yan, puro ganyan lang ang ginawa ko nung matapos ko siyang paandarin, dinrain ko na siya. Yan, dinrain ko lahat. Yan, okay. Ayan yung butterfly plastic nut. Yan, ang ganda ng kulay ng tubig, oh. Oh. Actually, nung una gumamit ako ng coolant eh. Pero di naman kasi umiinit masyado yung makina ko, kaya hindi na ako gumagamit ng coolant. At ang ginagamit ko dyan ay refill na tubig. Ayan, kung mapapansin nyo, yung inumin namin, binawasan ko na ng 1 galon. Ayan. Yan yung unang salin ko, mga ka-DIY. Ayan. Naka-1 pitchil na tayo. Ayan, pwedeng inumin yan. Malinis na malinis yan. Ayan, salin natin. Salin lang ng isalin. Oh, ito mo, laki ng radiator ko. Kinulang yung 1 pitchil. Okay, dagdagan pa natin. Gawin natin 2. Ayan na. Okay, yan yung pangalawang pitchil. Oh, tignan nyo. Sabi ko sa inyo, malinis. Uminom pa ako eh. Okay, ganyan. Salin lang natin yan hanggang sa mapuno. At kinulang pa rin talaga yung 2 pitchil. Ayun, parang mapuno-puno na. Parang kulang na lang ng konti. Yan, nasa sa inyo yan kung gusto nyo punong-puno. Pwede namang hindi, pwede namang punong-puno. Uy, inuhaw na ako. Patanghali ang tirik kasi. Yan o, kita nyo puno na. Oh. So, yan mga ka-DIY, unang palit pa lang natin yan. So, kailangan uli natin i-start yung makina ng 5 to 15 minutes. So, hindi ko na inorasan yan. Basta lampas yan ng 5 minutes pero hindi umabot sa 15 minutes. Yan, start natin uli. Oh, yan. Binobomba-bomba ko yan eh. Binobomba-bomba ko. Para mabilis ang circulation ng tubig. Yan. Ay, nako. Ayan oh. Yan pa. Oh, kitang-kita nyo naman. Ganda ng tubig ng aking reservoir. Kulay ihi ng kabayo. Oh, tignan nyo. Diba? Ang ganda. Nakita na ba kayo ng coolant na ganyan ng itsura? Hindi pala ako nagkukulant. Pure na tubig lang pala yan. Yan, ganyan lang ang gagawin natin. So, pagka nga pala natubigan nyo na yung radiator, ay huwag nyong kalimutan i-bleed. Bleed nyo yung sa may ibabaw ng ng makina, yung nut doon. Yan yung pangalawang tapon ko na yan. Yan. Oh, pangalawa na yan. Basta tuwing sasalinan yan ng panibagong tubig, ay kailangan nating mag-bleed para makaiwas tayo sa airflow at magkaroon ng overheat yung ating makina. So, ibig sabihin, kung 4 beses lang pala ako nagpalit ng tubig, 4 na beses ko din yan na bleed. Yan. Yan na yung pangalawa. Pangalawa na yan. Gilang. Okay, isinalin ang tubig. Tsokangin na, nakadalawang pitchil tayo, mahigit. Oh, sigurado naman tayo, ganun lang din uli yan. Ayan, pangalawa.
At nakita na nga natin, ayan o. Dalawa. Ang ina, dalawang mahigit Okay, ito na yung pangatlo. Naitapon na yung pangalawa. O, kailangan natin uling paandarin yung makina. Yan o, yung bleeding nut, pinipihit ko yan para matanggal yung hangin. Kasi magkakaroon ng airflow, magkakaroon tayo ng overheating. At matagal-tagal din kasing umaandar yan. So, ganon ang ginagawa ko hanggang sa umabot ako ng 4 na palit ng tubig. Yan, kitang-kita natin yung flow ng tubig ay maganda. Ay, nako. Kailangan yung malaman to o maintindihan kung gagawin nyo to. Nako, delikado to. Magtanong muna kayo sa mga eksperto. Kaya lang wala na si Mang Tani. O sa ibang eksperto na lang, di ba? Joke lang mga ka-DIY. Ayan na yung ating pang tatlong drain. Medyo hindi na siya kulay ihi ng kabayo. Konting-konti na lang yung kulay niyang madumi. Yan o. O yan. Pag tinapon natin yan, na sinalin na natin ng bago, yun na yung pang-4. Okay, ganun pa rin sa dati. Balik natin yung plastic butterfly nut. Yan. Tapos, salin na natin uli ng bagong tubig. Salin uli. So, pang-4 lang ang inabot ng tubig ko. So, kung paglilima ko pa ay kakapusin na yung tubig. Kaya, yung pang-4 na yan ay hindi ko na tinapon. Yan na yung final water ng aking radiator. O, next time siguro, baka mag-drain pa uli ako. Kaso lang, kapipihat ko doon sa bleeding nut ay na-lost thread na. Pero nagawan ko naman ng paraan. Bumili ko ng bago at nilagyan ko ng goma. So hanggang dito na lang ang ating video mga ka-DIY. Until next vlog. Hanggang sa muli, stay safe and God bless. Magandang araw, Pilipinas. Higpitan nyo mabuti. Pero kontrolin nyo lang.